Kadiwa Group QC, sinabi Eco Park yun. So, na-shred namin, we are able to produce cockpit sa mga cocofiber. We use it sa aquaponics, sa hydroponics, and tinitrain na rin po namin siya kasi maganda rin siya pang-program. Dito po yung starting point namin. Tapos pinakikita namin sa kanila yung circular economy. This all came from the basura ng mga waste. So, nakapag-train na rin po kami ng mga libre lang to para doon sa mga hindi nagtatanim, pero pinapalitan namin ng pasakan. Ito po may yung ano namin, we encourage them to do aerobics para madali sa storage kasi compact farming sa amin. Yung partner namin na Binance, ni-incentivize nila kami dito through aerobics. Ginagamit namin for ice cream. Ngayon po every last Monday, dahil may transport na tayo regular, lahat na natin ng recyclables, hindi lang tayo partner namin sa transportation pang natin. Tapos kay environmental points, ginagamit naman namin sa community feeding natin. Tapos meron kami nakaready ng e-drive. Sabi nga namin, gusto mag-visit ng yung mga gulayan, gardens. Pinapasal namin dito. Opo. Ang ordinance namin, parang ginawa namin mayor. Kasi for the longest time, problema namin yung talaga. Ginawa namin isang subdivision, isang eco park. Just break lang yung mindset na yung traditional eco na MR dito. Kasi nga, nasi-shred natin ng mga twigs. Kasi maraming puno rito, maraming dahon. Ito na natin pinaprocess. Tapos yung bulate, African night rollers, dumami na dumami. And we shared it sa iba't iba naming parks pa. Tapos next note, kumukuha na rin kami ng market waste para mas mabilis ulit po. Magandang kayo pa rin dahil hindi naman po masyadong mataas po yung mangyayari sa atin. In fact, this is good news. Diba? Kasi ano nakaraan, nandito ho, in behalf po ng BPLD, ng Enforcement and Education Division, Chief po natin si Attorney Leo Albert Lasso, na founder natin, ang ating mga kagawad na pinagit ko ni Sec Larry. Sa amin sa council, ang gusto natin, makapag-comply tayo sa ease of doing business. Sa totoo lang po, even before the pandemic, nagkaroon na talaga ng yung sinite naming Quezon City Ordinance po. Diba? Business permit. Lahat po ng barangay sa Quezon City po talaga. Tayo na yung nahuli. Diba? Sa pagtataas. Kasi sinasabi ko nga kay attorney, kasi nga, nagkakapapasa lang natin ang updated revenue ordinance. Pero ngayon po, dahil po sa using online services, lalo na yung sa BPLD natin, sa yung sa mga pagre-renew ng ating business permit, yung pag-provide ng fees online na rin, kailangan natin makasabay dito sa ating barangay. Kaya ito po, kaya tayo mag-public hearing ngayon, isa sa i-discuss ko ng ating secretary, Barangay Treasurer, saka po yung ating resource person. Saan na po yan by next year, no? And then Group B, professional firms, internet cafe, auto repair shop, health clinic, another 3,000 pesos. Group D, regarded as medium-sized businesses, as pawn shop, restaurants, pharmacy, schools, and yung mga kindergarten kasama, 4,000 pesos. And Group E, regarded as large businesses, yung mga shopping mall, supermarket, bank, hospital, and lying clinic. Kaya yan po ang magiging new tax rate effective by next year. Yung binanggit po ng ating punong barangay, Atty. Eric Juan, na bibigay po ng incentives ang council natin. Ito yung pagka-nag-join kayo na doon sa pinlas kanila na circular economy. No? Ito, Ordinance Number SB-003, Series of 2024. An ordinance providing incentives. Pare po, nasa medium-sized enterprise po ito, 3,000 lang po ang babayaran nyo ng barangay clearance. Pero, hindi na po dapat isobra nito. Example lang po ito kasi ito po yung nasa ordinansa. Ito yung nagsiset ng maximum fee. Hindi tayo pwede sumobra doon.
Ngayon, ang BPLT po, ang kunin namin ay i-automate na po lahat ng pagbabayad ng fee, pag-i-issue din ng barangay clearance. So, siguro po, ngayon, pasok na po, which is also part of District 6. Kung tama po ako. Yan. Once po na maging maganda ang ating feedback, at maganda ang ating naging collection ng barangay clearance fees dito sa barangay Pasok Tamo, we will also implement dito po sa database. So, yun po ang pinaka-advantage po ng nagre-register po dito sa city government. Kung ano man po ang may tutulong po namin, mas mabilis po ang pagda-download ng tulong coming from us. Kasi naka-register po kayo, recognize kayo ng city government. Ngayon, kung may mga tanong kayo, bakit tumataas po ang ating mga barangay fees, I think this will translate to more effective services from your barangay. Yun po ang pinaka-effect ng pag-raise ng revenue. And since yung collection po in the near future, magagaling na po sa amin, mas efficient din po ang magiging collection ng fees ng barangay government. So, this will be advantageous both sa business owners and even that of the barangay. Thank you po. I-count na namin yun as best practice ng establishment ninyo. Ayaw lang natin yung halo-halo. Di ba? Ayaw lang natin. Even yung pagpapaskill ninyo, di ba? Be creative pa. Kunyari, nagpapaskill kayo dyan, meron kayong designated na tapunan. Lalo na kung mga large businesses kayo, kailangan naman talaga may MRF kayo. Kung titignan ninyo, kung 1,000 pesos, di ba, nakalagay doon sa isang category natin. Pag niles mo ng 25%, 750. Eh yung fees natin, 700. So parang na-increase ang ka lang ng 50 pesos. Di ba? And we will be issuing that certification. And baka siguro iba sa inyo nagtatanong, bakit, parang ba't ngayon si Kapitan? Talaga ng barangay, yung pagdalagay po ng basura sa labas. So iba po rito yung mga nasa compound po, iba natin po sa mga compound na nasa Green Highway, doon po nila nilalagay ang basura sa labas, lalo na po paggabi. So ang truck po ng basura natin dito sa gabi, no, dapat aware din po tayo. Yung truck ng basura natin, dumadang po dito yung mga nasa 9 o'clock up to 10 o'clock ng gabi. So iba po talaga, ina-advise po namin sila, kung magbababa po sila ng basura, dapat hanggang alas 9 lang po ng gabi. Para po pagdating po ng alas 10, nadaanan na po ng truck ng basura po natin yan, ng DSQC, balitis na po ang ating Green Highway. Ngayon sir, yung sinasabi naman po niyo, paano naman po kami na kami tinatambakan? No? Yung po yung question ninyo eh. So, paano po kami makakasama po sa programa ng barangay? Baka mamaya kami ang silipin na kami ang nagtatapon ng basura. Sir, yung sinasabi po natin na segregation ng waste po ninyo is manggagaling po sa business establishment. Kayo po mismo yung magsasegregate ng basura. Pwede niyo pong itawag po sa amin yan sa barangay, sir, meron na po kami rito na segregate na basura. Meron na po kami rito pangkalaka. Iikutan po natin yan. Yung sabi po ng ating kapitan kanina, na nagkumuha po tayo ng tatlong drop site na iikot po sa business establishment para kolektahin po yung inyo pong mga basura. No, hindi po natin i-count po yung sinasabi po ninyo paano po yung tinatapon po ng gabi po sa mga residential area, binabagsak po doon. Meron din po kami nahuli dito, gabi po ng ibang barangay, nakasasakyan, ibababa ang basura doon sa DRC. Nahuli po namin doon sa labas nila, hindi po taga sa atin. So hindi po naman hindi po counted yun, sir. So yung i-count po natin doon, yung magagaling po sa inyo, na itatawag po ninyo dito sa ating barangay, magre-register po tayo, nasasali po tayo sa ito, para ma-incentivize po tayo. Yun ang maraming salamat. Guys, tapos na yung meetings. May meeting kasi dyan sa about sa mga business, about sa business permit payment. Katatapos lang guys, so good luck. Tumaas nga daw yung tumaas yung payment ng business permit. May konting kataasan. Business permit ng city, Quezon City at barangay dito sa Caloocan. Okay guys, hanggang sa muli. Bye-bye.